Nako, mga mamamayan Pilipino, lutang na lutang po ang mga politiko na hindi masyadong interesado sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa di umano ay gentleman agreement o secret na pakikipag-ugnayan, sikreto, patago na pakipag-ugnayan ng dating administrasyon sa China. Yan ang sinasabi ni Pangulong Marcos na merong itinago at bakit itinago. Kaya ko sinasabing lutang kasi ngayon ang mga senador ay iba ho ang mga sinasabi. Katulad kahapon, ang makalawa ay nag-press conference ba si Majority Leader Joel Villanueva. Ang kanya sinasabi, ginugulo daw tayo ng China. Ay, sabi ko, ano kayang ginugulo? Kala ko yung pang-aagaw doon sa West Philippines. Hindi. Sinasabi niya, itong lumabas at pinalalabas na merong agreement sa nakaraang gobyerno, bahagi daw ito ng panggugulo para tayo daw ng mga Pilipino ay magtalo-talo, mag-away-away sa isong ito. So, ang dating, parang, ba't natin iimbestigahan yan? Yan ang aking opinion sa kanyang, aking interpretation sa kanyang sinasabi. Bakit iimbestigahan yan? Tayo na may pinag-aaway-away lang ng China. Kasi nga po, dapat imbestigahan ng Senado at Kongreso itong agreement na ito kung hanggang saan. Sa Kongreso, gagalaw na sila dahil meron na hong committee or ang tawag dito resolution na mag-iimbestiga. Sa Senado, wala pang malinaw. Pero, alam nyo, si Villanueva, hindi ho pangkaraniwan senador yan. Yan ang Senate Majority Leader. Dadaan sa kanya, siya yung chairman ng Committee on Rules. Siya dadaan sa kanya ang lahat ng tinatalakay, proposed bill, proposed resolution, investigation, and aid of legislation, lahat dadaan sa kanya as majority leader. Pero ang kanyang pananaw ay ganon. Pinag-aaway-away lang daw tayo. Ay parang gusto niyang palabasin. Pinag-aaway-away tayo ng China, baka natin papatulang pa, hindi naman totoo yung agreement na yan. O di ba? Ang layo dun sa paninindigan ng Pangulo na ulit-ulit na sinabi sa Amerika at saka dito ng marap sa media. Sabi niya, interesado siyang alamin gaano kalalim, hanggang saan at bakit tinago itong agreement na ito sa napaka-controversial na exclusive economic zone ng bansa ang West Philippine Sea. Ay yan ang paninindigan ng Chief Executive bakit hindi suportahan ito ng mga senador? Katulad ni Robin Padilla. Hindi na raw kailangang imbestigahan yan. Mag-usap na lang daw yung dating Pangulo at kasalukuyang Pangulo. Parang sumasang-ayan siyang itago kung ano man. Hindi nga pwedeng itago dahil karapatan ng mga Pilipino malaman ang katotohanan. Ang tagal ko na sinasabi na ang presidente at lahat ng nasa gobyerno temporary lang. Kaya dapat nilang gawin ang kanilang obligasyon sa bayan bilang mga temporaryong opisyal ng pamahalaan. Ang taong bayan ng gobyerno, ang taong bayan ang dapat paglingkuran, ang taong bayan ang dapat pagmalasakitan. Bakit ang dating ng paliwanag ni Robin Padilla huwag nang imbestigahan at mag-usap na lang yung dalawa? Sikreto sila lang? Bakit? Property ng mga Pilipino ito. Hindi ito property ng kasalukuyang Pangulo at ng dating Pangulo. Property ng mamamayang Pilipino ang West Philippine Sea. Ano ba maklaseng katwiran niya ng mga senador? Di ba? So, kahit yung mga kampo ni Duterte, ganoon din na sinasabi. Na ito raw ay propaganda lang. Di ba sinabi ni Mayor Basti Duterte, yung anak, propaganda lang daw itong iso ng China. Isipin mo, walang ka-interest sila sa kapakanan ng bansa at Pilipino sa isong ito. Dahil sila yung dapat magpaliwanag, kakaiba yung mga sagot. Anyway, ang ating Kongreso at Senado ay magre-resume pa sa April 29. Tagal kasi ng bakasyon nila. Grabe, mahigit na 1 buwan. Sa Holy Week lang pero mahigit na 1 buwan ang kailang bakasyon. Ano ngayon, 17 pa lang, 18, di ba? Ang tagal pa. 10 days pa bago sila bumalik. Doon natin malalaman. Although, ngayon kung gusto nilang mag-hearing, kailangan yung resolution kasi, ang resolution kasi na-approvean sa Florian, tapos sa committee on rules, so wala pa yon. Kaya dapat mag-imbestiga talaga. Suportahan sana ng ating mga politiko, opposition o administration, yung ginagawa ng ating Pangulong alamin ang katotohanan sa agreement na yan. Di ba? Kaya mabuti talaga itong mabuti pa itong Liberal Party Piklawan, sumusuporta kay Pangulo.
itong Liberal Party na senador, na congressman at yung mga grupo nila, naniniwala sila doon sinasabi ng Pangulong dapat malaman. Yun ang kailangan eh. Pero itong mga dapat ay kakampi ng Malacanang, lalo yung mga senador na membro ng majority, kaya nga si Villanueva ay may majority leader kasi nasa coalition ng majority na kalyado ng gobyerno, pero parang ayaw niya na mag-imbestiga, hindi gaanong interesado. Kaya pasalamat tayo, kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, followers ng ating kasalukuyang administrasyon, dahil yung Liberal Party kumakampi dahan-dahan sa gobyerno. Naintindihan nila ang ginagawa ng ating Pangulo. Pabor siya sa lehitimong kampanya laban sa illegal drugs ng walang casualties. Pabor siya sa paninindigan sa West Philippine Sea. Pabor din sila na hanapin ang katotohanan sa agreement na ito. Pabor din siya sa foreign policy ng ating pamahalaan. Pabor din sila sa priority na ayusin ang ekonomiya, food security, external security, at pagbibigay ng magandang kalusugan sa mga Pilipino. Gusto ng mga taga-Liberal Party yan. Kaya sila ay hindi maingay. Sumusuporta pa nga. Lalo na dito sa kampanya sa West Philippine Sea. Talagang seryoso sila dyan. Yun ang kailangan natin. Pero opposition sila. Pero alam nilang tama para sa bayan, kaya sumasama. Hindi katulad ng kabilang kampo na lagi nating inuulit. Lahat ng ginagawa ni Pangulong Marcos ayaw nila. Lahat ng aksyon ng ating gobyerno ay ayaw nila. Kasi kung bakit ayaw, gusto nilang palitan si Pangulong Marcos. Gusto nilang umupo sa kapangyarihan. Wala silang ibang agenda kung hindi yun lang. Yung kampo ng mga Duterte at mga followers nila. Gusto nilang palitan para maisalba siguro yung may mga warrant of arrest. Kasi mga kaibigan nila yung may mga warrant of arrest. Yun ang mga wanted. Yung mga nagtatago sa batas. Mga kaibigan nila. Baka gustong isalba yun. Okay? Pero tingnan ninyo itong Liberal Party na lehitimong opposition, sabi ng COMELEC, hindi nila kinakampihan ang may mga warrant of arrest. Nananawagan nga sila sa pulis, bakit ganyan? Hindi nyo mahuli, dapat hulihin. Na mga wanted, nagtatago sa mga batas dahil sila yung mga akusado. Hindi naman sila guilty, pero bakit nagtatago? Bakit hindi mahuli? Yan ang paniniwala din ng lehitimong oposisyon. Nakita nyo, ang laki ng pagkakaiba. Kaya pagkatuluyang nagsanib pwersa, wag naman, hindi ko alam kung hanggang saan, magtulungan sa maganda para sa bayan, napakalakas ng Marcos at saka nitong mga Liberal Party Piglawan kung magkakasundo sila sa magandang pagpapatakbo ng gobyerno. Panalo tayo dyan. Dahil yung grupong yan, hinding-hindi sasama sa kampo ni Duterte. Yung Piglawan-Dilawan, hindi sasama yung mga yan. Mas sasama at naniniwala sila sa Marcos administration. Tandaan yung sinasabi ko. Sa aking personal analysis at opinion, interpretation sa nangyayari, yan ang nangyayari ngayon. Yan ang ginagawa nila. O, di ba? Good for business, good for security. Pabor sa mga Pilipino kasi naintindihan ng lehitimong oposisyon ang galaw, paninindigan at ginagawa ng ating gobyerno under President Marcos. Di ba okay na okay yan? At saka wala naman nung batikos si Pangulong Marcos sa mga lehitimong oposisyon. Hindi nga siya bumabatikos kahit nga doon sa mga nambabastos sa kanya. Isipin mo na sinasabihan siyang undergraduate, second year college lang, kung ano pang mga personal. Kaya nga, kung naintindihan lang nila, sabi ng Pangulo, complicated na. Kung naintindihan nila, kakaiba yun. Ibig sabihin, hindi na siya masaya. Ibig sabihin, nagdududa na siya. Di ba? Yan ang mga pwedeng interpret, yan pwede yung maging dahilan ng sinasabi ng Pangulong complicated na. Kasi tinanong siya doon sa ng mga media kung anong relasyon. Complicated. O anong, di ba? Nagdududa na siya. Wala ang tiwala. Kaduda-duda na, di ba? O yan. At dapat lang naman talaga. Kasi yung mga galaw, iba. Pati sinasabi, iba. Di ba? Parang plastikan na ginagawa ng mga taong yan. So, suportahan natin ang ating administrasyon. Ano man ang mangyari, sila ang lehitimong gobyerno na dapat matapos hanggang 2028.